Sa liblib na bahagi ng bayan ng San Vicente, may isang maliit na sityo na ang pangalan ay tila panunuya sa realidad. Ito ay ang Sitio Maligaya. Hindi masaya ang lugar na yon para kay Tatay Ben. Araw-araw, tila bangungot ang paglabas niya sa bahay. Sa bawat hakbang ng kanyang pang may kapansanan, kasabay ang mga tingin ng pangahamak, mga bulong ng pangotya, at tawanan ng mga kabataang walang pakundangan. Hoy, ayun na si Tatay Pilay oh. Sigaw ng batang si Elmer habang nagtatawanan ng kanyang mga kaibigan. Akala mo naman kung sinong tatay, pero iniwan lang rin naman ang asawa. Siguro sawa na sa kahirapan. Sabat naman ng isang ali habang naglalabas sa gilid ng poso. Hindi na bago kay Tatay Ben ang mga salitang iyon. Mula nang aksidenteng mabalian siya ng kaliwang paa sa pagtatabas ng kahoy, 15 taon nang nakakalipas. Naging mabagal na ang kanyang kilos. Hindi siya nakakalakad ng maayos. Laging may dalang tungkod. Laging nakakuba. Laging tila salamin ng kahinaan. At ang mas masakit pa sa kapansanan ay ang pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Ito ay si Lorna. Wala kang maibigay, Ben. Hindi ako pwedeng mabuhay sa ganyan. Ayoko nang magtusa. Iyon ang huling salitang iniwan ni Lorna bago ito tuluyang lumayas kasama ang isang tricycle driver na dati nilang kapitbahay. Walang anak sa tabi niya noon. Walang yakap na gumiginhawa. Tanging ang malamig na hangin ng gabi at ang tahimik na dilim ang kanyang karamay. Subalit kahit anong sakit ang nararamdaman niya, hindi niya hinayaang magapi siya ng lungkot. Iniis niya ang lahat, sapagkat alam niyang may dahilan kung bakit siya nabubuhay pa. Sa bawat pagtawag ng Tatang Pilay, sa bawat tawa at bulungan ng panlalait, binibigkis niya ang kanyang lakas. Hindi man siya makatakbo gaya ng dati, ang puso niya ay patuloy na tumitibok para sa mga taong mahalaga sa kanya. Mga anak na malayo sa kanyang piling, ngunit siyang dahilan ng kanyang pananatili sa mundo. May mga araw na halos hindi siya makakain. Ang kinikita niya sa pagbebenta ng bayong at kulay ay halos barya lamang. Ngunit kahit piso, kahit 5 sentimo, lahat ay pinapadala niya buwan-buwan sa Maynila. Walang natitira para sa kanyang sarili. Kaya sa kabila ng panlalait, ni minsan ay hindi siya gumanti. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya umangal. Sa halip, ay ngumiti lamang siya kahit pilit at tinutungo ang kanyang barong-barong kung saan ang dingding ay tagpi-tagping pawid at kahoy at ang bubong ay kalawangin. Habang nagpapahinga sa banig, pinupuksan niya ang isang kahon. Naroon ang mga liham ng kanyang mga anak. Tanging sa mga sulat na iyon siya nakakatagpo ng tunay na ligaya. Tay, konting tiis pa. Pangarap nating lahat ito. Mahal na mahal ka namin. Ang mga salitang iyon ang nagbibigay lakas sa kanya. Sapagkat sa likod ng lahat ng tawa, panlalait at pag-iwan, may liwanag siyang pinanghahawakan. Ang pag-asang balang araw, makikita rin ng mundo ang tunay niyang halaga. 5:00 pa lamang ng umaga ay gising na si Tatay Ben. Sa kalagitnaan ng malamig na simoy ng hangin sa Sitio Maligaya, pinapainit niya ang nilagang kamote sa lumang kalan. Wala siyang ulam. Asin lang ang kanyang pangtanggal umay. Wala rin siyang reklamo. Tahimik lang siya habang tinititigan ng lumang pader kung saan nakaipit ang litrato ng 3 bata, ang kanyang mga anak. Si Andrea ang panganay. Nasa grade 12 na ito at consistent honor student. Si Joshua naman ang pangalawa. Grade 10 na ito at may talento sa math. Ang bunso naman ay si Mika. Nasa grade 6 at madalas kinakatawa ng paaralan sa mga spelling bee. Ang lahat ng kanyang mga anak ay pinalalaki sa Maynila ng kapatid ni Ben, si Aling Rosa. Simula nang iwan siya ni Lorna, kusa niyang ipinakausap sa kanyang kapatid na alagaan muna ang mga bata
para sa mas maayos na edukasyon at kinabukasan ng mga ito. Wala akong maibibigay sa kanila dito kung hindi kahihiyan. Naalala niyang sabi niya noon kay Aling Rosa. Ikaw na muna ang bahala sa kanila, ha, Rosa? Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Simula noon, araw-araw siyang naglalako ng bayong, walis tingting, at pati na rin mga gulay. Naglalakad mula sa Sitio Maligaya patungong sentro ng bayan, kahit kapos sa hininga at halos sumuko na ang kanyang paa. Kapag nabibitawan ng tungkod, talaga namang nadadapa siya. Ngunit kahit nasusugatan, hindi siya umuwi hanggat hindi nauubos ang kanyang mga paninda. Sa mga panahong iyon, pinagtatawanan siya ng mga tao. Ayan na naman si Pelayo, baka gusto mo na ring mamalimos. Biro pa ng isang tambay sa kanto. Kung ako sa'yo, tumigil ka na lang. Wala ka namang mararating sa paganyan-ganyan mo eh. Sabi pa ng isang tricycle driver, habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Ngunit wala siyang sinasagot sa mga ito. Sa halip ay ngumingiti na lamang siya. Hindi dahil sa masaya siya, kung hindi dahil ayaw niyang sirain ang dangal ng pagiging ama. Mas pipiliin pa niyang mawalan ng pagkain kaysa mawalan ng respeto sa sarili. Pagdating ng gabi, sinusulat niya sa maliit na papel ang talaan ng kanyang mga kinita. Kahit pagod, nagsusulat siya ng liham para sa mga anak. Doon niya sinasabi ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pangarap para sa kanila, at ang kanyang panata. Walang makakapigil sa akin hanggat hindi ko kayo naiaahon. Sa Sitio Maligaya, tinitignan siya ng marami bilang isang talunan. Ngunit hindi nila alam na sa bawat pag-ikot ng kanyang walis tingting at sa bawat pagtutulak ng bayong, may binubuong kinabukasan si Ben para sa kanyang mga anak. Isang kinabukasang wala sa mata ng iba dahil nasa puso lamang ng isang tunay na ama ang tunay na tagumpay. Samantala, doon sa Maynila, malayo sa masangsang na amoy ng estero at alikabok ng Sitio Maligaya, may 3 batang tahimik na nagpupursige sa pag-aaral. Hindi sila lumalabas kapag walang kailangan. Bihira rin silang sumali sa mga gala ng mga barkada. Ngunit kilala sila ng mga guro sa paaralan bilang mga estudyanteng hindi lamang matatalino, kung hindi may mabuting asal. Isang bagay na itinuro sa kanila ni Tatay Ben sa bawat liham. Kapag may bait, kahit wala kang pera, may mararating ka. Laging paalala ni Ben sa kanyang mga sulat. Si Andrea na panganay ay kakagraduate lang ng senior high school at valedictorian ng klase. Isang linggo bago ang seremonya, kinausap siya ng prinsipal. Andrea, iha, gusto sana naming anyayahan ang iyong ama. Gusto namin siyang personal na parangalan bilang ama ng dekada. Hindi lahat ng magulang kayang buhayin ng 3 anak na honor student mag-isa. Sabi ng prinsipal, habang ito ay nakangiti. Napayuko si Andrea. Hindi niya alam kung makakarating si tatay. Alam niyang mahirap ang biyahe mula San Vicente, lalo na sa kalagayan nito. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinaabot pa rin nila ang paanyaya. Si Joshua naman panay ang sampa sa entablado dahil sa mga panalong math competitions. Sa tatay ko natutunan yan. Kahit naglalako lang siya ng walis, pinapakita niya sa akin kung papaanong magbilang, papaanong maglista ng benta. Sa kanya ko nakuha ang tiyaga. Sagot niya minsan, nang tanongin ng isang guro kung sino ang inspirasyon niya. Si Mika, bagamat bunso, ay matalino rin at malambing pa. Madalas siyang nagpapadala ng sulat pabalik kay Tatay Ben. Tatay, kapag ako po'y nakapagtapos, bibilan ko po kayo ng bagong tungkod. Yung may gulong po, para hindi na po kayo mahirapan. Ang isa sa mga huling sulat niyang ipinadala sa kanyang ama. Hindi alam ng mga anak ang dami ng pangungutya at hirap na pinagdaraanan ng kanilang ama. Sa kanilang pagkakaalam, tahimik lamang ang buhay nito sa Sitio Maligaya. Hindi nila naririnig ang mga insulto, ang mga tawanan sa likod ni Mang Ben, ang pananahimik nito sa gitna ng karasan ng salita.
Ngunit sa kabila ng layo at katahimikan, matibay ang ugnayan ng ama at mga anak. Sa puso ni Andrea, Joshua at Mika, si Tatay Ben ay hindi pilay, hindi mahirap, at hindi kaawa-awa. Siya ang haligi at ilaw ng kanilang mga pangarap. Sa mga graduation ceremony, habang ang ibang mga magulang ay naka-Amerikana o barok, may nakatakda palaging upuang reserbado para kay Tatay Ben. Bagamat madalas ay bakante ito, ramdam naman ng buong klase ang presensya ng isang amang hindi kailanman bumitaw kahit siya'y sinubok ng mundo. At habang patuloy na sumisikat ang mga anak sa kanilang larangan, hindi nila alam na sa Sitio Maligaya, ang pangalan ng kanilang ama ay pinupulaan pa rin, sinisiraan at ginagawang katatawanan at biro. Ngunit sa darating na araw, ang mga salitang iyon ay magbabago. Sapagkat ang pilay na tinatakwil ng marami ay siya palang tagapagtayo ng kinabukasan ng 3 hinahangaang kabataan. Isang hapon sa Sitio Maligaya, habang bitbit ni Tatay Ben ang ilang panindang bayong galing sa palengke, bigla siyang sinalubong ng isang grupo ng kalalakihan sa may waiting shed. Lasing ang ilan, at tila ba naghahanap ang mga ito ng mapaglalabasan ng inis at yabang nila. "Oy pilay, kamusta na ang negosyo mo?" Sarkastikong tanong ni Mang Rodolfo, isang retiradong tricycle driver na palaging nakikipag-inuman sa kanto. "Baka naman sa susunod ang anak mo na ang maglalako ng bayong." "Nakakaya ka na. Tatanda kang ganyan." Sabat ng isa pa, habang nagtatawanan ng mga nakapaligid. Hindi sumagot si Tatay Bet. Sa halip yumuko lamang siya at tahimik na lumakad palis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang bigla siyang batuhin ng balat ng saging sa likod. Hindi naman pala ito marunong magalit Mukhang napundi na pati ang utak niyan." Hiyaw ng isang tambay. Dahan-dahang lumapit si Tatay Ben sa isang tabi at naupo. Sumasakit na ang kanyang paa. Mula umaga hindi pa siya kumakain. Nanginginig ang kamay niya habang huminga ng malalim at pilit na pinipigilan ng luha. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang pagtawanan ng mga tao, gayong wala naman siyang ginagawang masama sa mga ito. Hindi siya nagnanakaw, hindi rin siya nang babastos ng kapwa. Hindi naman niya ginustong mabalian ng paa, at hindi rin niya ginustong inabandona siya ng kanyang asawa. Kasalanan na ba yun sa mundo? Nang gabing iyon, hindi siya kumain. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng kanyang maliit na lampara habang hawak ang sulat ni Mika. "Tatay, 3 buwan na lang po recognition na namin. Uwi po ba kayo dito? Gusto ko po sana kayong ipagmalaki." Napapikit siya. Sa isip niya, paano siyang makakaharap sa maraming tao sa Maynila? Kung dito pa lamang sa probinsya, nilulugmok na siya. Paano siya tatayong ama kung sarili niyang dignidad ay palaging inaapakan? Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-isa, may kumatok sa kanyang barong-barong. "Tatay Ben?" Tawag ng batang si Tonyo, isa sa mga pamangkin ng kapitbahay. "May sulat po galing sa Maynila." Agad niyang kinuha ang sulat galing kay Andrea. "Tay, may sorpresa po kami. Huwag po kayong mawawala sa graduation ko ha. Ayaw ko pong ibang tao po ang parangalan. Kayo lang po ang nararapat." Napaluha si Ben. Sa dami ng taong nambababa sa kanya, ang mga anak lang niya ang laging nagtataas sa kanya. At sa puntong iyon, isang pangako ang binitawan niya sa sarili. "Hindi man ako kayang igalang ng mundo. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Dahil ako ang tatay ng mga anak kong matatalino at marangal, mabubuti silang tao." Sa labas, naroon pa rin ang mga taong walang sawang manira. Ngunit sa loob ng puso ni Ben, unti-unti nang namumuo ang liwanag na balang araw, lahat ng paninira ay matutumbasan ng pagkilalang hindi nila inaasahan. 3 araw bago ang graduation ni Andrea, maagang gumising si Tatay Ben. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Matapos ang maraming taon, binunot niya ang lumang maleta sa ilalim ng kanyang papak. Ang parehong maletang gamit nila ni Lorna noong bagong kasal pa lamang sila. Pinunasan niya ito ng dahan-dahan. Tinanggal ang alikabok habang lumuluha. Ito na ang araw na matagal ko nang hinihintay. Bulong niya sa sarili. Wala siyang bagong damit, kaya't pinlansya niya na lamang ang pinakaluma, ngunit pinakamalinis niyang polo. Tinahi niya pa ang butas sa bulsa at isinampay sa may bintana upang mawala ang amoy ng kulob. Isinabit niya rin sa gilid ng kama ang lumang sinturon na halos maputol na sa katagalan. Isang araw, bago ang biyahe, nilapitan siya ni Aling Delia, ang kanyang kapitbahay na minsan na ring nakiupo sa tsismisan tungkol sa kanya. Oy Ben, narinig ko na pupunta kayo sa Maynila para sa graduation ng anak nyo. May halong pag-alinlang ang tanong nito. Oo, Aling Delia. Matagal ko na pong pangarap na makita silang umakyat sa entablado. Sagot niyang may ngiti. Pasensya ka na sa mga nasabi namin noon ha. Hindi pala biro ang sakripisyo mo. Sabi ni Aling Delia habang bitbit ang isang plastic bag. Nako, ito po. Tinapay at kape. Baon nyo para sa biyahe. Napangiti si Ben. Hindi niya inaasahang maririnig mula sa kanila ang kahit na anong kabutihan. Marahil, dumarating nga talaga ang oras ng pagtama sa puso ng mga tao. Kinabukasan, sumakay siya sa jeep patungong terminal. Bitbit ang maleta, tungkod, at ang isang sulat mula sa anak. Noong nasa bus na siya, hindi niya mapigilang magmasid sa mga pasahero. May mga batang nakayuko sa cellphone, matatandang tahimik, at mag-asawang nag-aaway. Sa kabila ng lahat, nanatiling nakatitig si Ben sa labas ng bintana. Iniisip ang bawat segundo na lumalapit siya sa kanyang mga anak. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng init, usok, at tila ba kakaibang mundo. Ngunit agad siyang nakita ni Joshua sa terminal at niyakap ng maigpit. Tatay! Sigaw nito. Ang tagal ko pong hinintay ito. Habang nakasakay na sila sa tricycle pa uwi, naisip ni Ben, hindi niya naalintana ang pagod. Sa wakas, nararamdaman na niyang hindi na siya isang taong pinagtatawanan, kung hindi isang amang pinagmamalaki. At sa unang gabi niya sa Maynila, habang pinagmamasdan ng mga larawan ng medalya at karangalang natanggap ng kanyang mga anak, pumikit siya at bumulong sa sarili. Ito na. Malapit na ang araw ng pagpapatunay. Hindi ko kailangang magsalita. Sila na ang magsasalita para sa akin. Maagang gumising ang pamilya. Sa araw na ito gaganapin ang graduation ceremony sa isang malaking auditorium sa Quezon City. Lahat na yabala, nagsusuklay, nag-aayos ng damit, at naghahanda ng kamera. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon kay Tatay Ben. Nakaitim siyang slacks, lumang puting polo, at sapatos na medyo tuklap na ang gilid, ngunit malinis pa rin naman. Bitbit niya ang kanyang tungkod, at sa kabila ng kapansanan, pilit niyang pinipilit ang matuwid na lakad. Hindi niya kailanman pinangarap na maging sentro ng atensyon, pero ngayong araw, hindi niya ito matatakasan. Pagdating nila sa venue, marami ang napalingon sa kanya. May mga bulungan. May mga estudyante at magulang na tila nagtatanong kung sino ang matandang pipilay-pilay. Ngunit si Andrea, buong yabang siyang inaalalayan sa pag-akyat ng hagdan. Wala siyang hiya. Walang alinlang ang ipinagmamalaki ang kanyang ama. Nang magsimula ang seremonya, tinawag ang pangalan ng mga honor students. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga bata. Ngunit biglang nanahimik ang buong auditorium nang tawagin ng punong guro si Andrea. Valedictorian ng taong ito, Andrea Clemente. At ang itinuturing naming ama ng dekada, hindi dahil sa yaman o posisyon, kung hindi sa sakripisyong higit pa sa kanyang ibinigay ng marami. Ginoong Benigno Clemente. Biglang nagtayuan ng mga guro, ang mga magulang, at pati na rin ang mga estudyante. Lahat ay tumayo at pumalakpak habang si Tatay Ben
ay tinutulungan ni Andrea papakyat sa entablado. Tumutulo ang luha niya habang nilalakbay ang bawat hakbang. Hindi niya alintana ang mga mata. Hindi niya iniisip ang kanyang kapansanan. Hindi niya pinapansin ang sakit sa paa. Ang mahalaga sa kanya ay naroon siya sa tabi ng kanyang anak bilang isang ama na kinikilala. Ang tatay ko po. Panimula ni Andrea sa kanyang talumpati. Siya po ang dahilan kung bakit ako narito. Sa likod ng bawat aral, bawat tagumpay, at bawat medalya, ay ang isang lalaking hindi kailanman bumitaw, kahit pa iniwan na siya ng ina namin, at kahit pa ang mundo ay tumalikod sa kanya. Napatahimik ang buong lugar. Mailan sa mga guro at mga magulang ang nagpapahid ng luha. Alam ko pong hindi po siya perpekto, pero siya po ang pinakamagaling na ama para sa amin. Kung may gantimpala para sa pinakamatatag, siya po ang karapat-dapat doon. Muling umalingaw ang palakpakan. Napaupo na lamang si Mang Ben at pilit na pinipigil ang pag-iyak. Sa kabila ng lahat ng pangodya, ay narito siya ngayon. Punong-puno ng dangal. Pinapalakpakan ng madla at higit sa lahat, ipinagmamalaki ng kanyang mga anak. Sa gilid ng auditorium, may isang babae na palihim na nanonood. Ito'y walang iba kung hindi si Lorna, ang kanyang dating asawa. Hindi inaasahan ni Ben na naroon ito. Ngunit sa pagtingin niya rito, nakita niya ang luha sa mga mata nito at ang awang pilit nitong itinatago. Nagsisimula ng magsisi ang babae sa lalaking minsang iniwan niya at sa pamilyang kanyang inabandona. Sa pagtatapos ng seremonya, lumapit ang mga guro at ilang mga magulang kay Tatay Ben upang bumati. Sir Ben, saludo po kami sa inyo. Napalaki niyo po ng maayos ang mga anak niyo. Sabi ng isang guro habang kinakamayan siya. Hindi po namin nakalaing kayo pala ang ama ni Andrea. Napakatalino at magalang po ng anak nyo. Dagdag pa ng isang guro. Totoo po yun. Sabay-sabay namang sabi ng ibang mga magulang. Tahimik lamang si Tatay Ben habang tinatanggap ang mga papuri. Hindi siya sanay sa ganitong pagkilala. Sa halos buong buhay niya, nilait at kinutya lamang siya. Ngayon ay pinapapurihan. Niyayakap ng respeto. Habang papalabas sila ng auditorium, biglang humarang ang isang babaeng umiiyak. Si Lorna. Ben, mahina ngunit nanginginig ang boses nito. Ben, patawad. Patawarin mo ko. Hindi kaagad nakapagsalita si Ben. Ang puso niya ay mabilis ang pintig, pero ang mukha niya ay nananatiling kalmado. Hindi ko akalaing ganito pala ang magiging buhay ko, Ben. Akala ko noon, wala kang mararating dahil sa kapansanan mo. Akala ko burden ka lang. Patuloy ni Lorna habang lumuluha. Tahimik lamang si Ben. Tumingin siya sa kanyang mga anak na naroon. Lahat ay tahimik ring nakatingin. Naghihintay kung ano ang magiging sagot ng kanilang ama. Minsan, iniisip ko, sabi pa ni Lorna, na sana hindi na lang ako umalis. Sana ako ang kasama niyong humarap sa hirap. Sa hirap at sa tagumpay. Huminga ng malalim si Ben. Sa kanyang puso, matagal na siyang nasaktan. Matagal na siyang nagtanim ng galit at lungkot. At pati na rin ng pangungulila. Ngunit sa harap niya ngayon, ay isang babaeng halatang winasak na rin ng pagsisisi. Lorna, may naon niyang tugon. Matagal na akong nagalit sa'yo. Pero hindi ko pinalaki ang mga anak natin para kamuhian ka. Pinalaki ko sila para patunayan na kahit ako'y iniwan, kaya kong tumayo at bumangon sa buhay. Napayuko si Lorna. Hindi na natin may babalik ang mga panahon o ang mga taong pananahimik. Pero salamat at narito ka ngayon, hindi para sa akin, kung hindi para sa mga anak mo. Niyakap ni Andrea ang kanyang ina. Ganon rin si Joshua. Tahimik silang lumuluha. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa muling pagkikita ng pamilyang matagal ng wasak.
Pero sa di kalayuan, may ilang taga-sityo Maligaya na nakarating sa Maynila at nanlaki ang mga mata sa kanilang nasaksihan. Si Tatay Ben? Siya pala yung ama ng valedictorian? Nakakaya naman. Noon tinatawanan lang natin siya. Iisa ang pakiramdam nila. Kahihiyan. Ang taong tinatawa-tawanan nila noon ay siyang tinitingala ngayon. Ang dating hinahamak nila, ngayon ay binibigyan ng pugay ng madla. At sa araw ring iyon, natutunan nilang huwag husgahan ng isang tao base sa anyo o kapansanan. Matapos ang graduation, dinala ni Andrea at ang kanyang pamilya si Tatay Ben sa isang malapit na restaurant para magdiwang. Ang buong pamilya ay puno ng saya at pagmamahal. Walang ingay, walang panghusga, at walang kahit anong samaan ng loob. Ang mga tao sa paligid ay tila wala nang pakialam sa kung ano man ang nangyari sa nakaraan. Ang mahalaga, ang bawat isa sa kanila ay nahanap ang tunay na halaga ng pamilya at pagkakaisa. Habang sila'y nagsasalo-salo sa pagkain, hindi maiwasan ni Ben na mapansin ang mga mata ng mga tao na nakatingin sa kanila. Ang mga dating nang lalayat sa kanya, ang mga kapitbahay na nagsabing walang patutunguhan ng buhay niya, ay nagtatago na ngayon. Ang mga magulang at guro ni Andrea ay tahimik na nagpapakita ng respeto. Ngunit may mga mata pa rin ng mga nakaraan na nagsisisi sa kanilang mga ginawa. Habang umunguya ng pagkain, lumapit si Lorna sa kanyang dating asawa at mga anak. May dala siyang isang maliit na kahon. Binuksan ito at ipinakita kay Ben ang ilang lumang litrato. Mga larawan nilang magkakasama sa mga magagandang araw ng kanilang buhay. Kasama roon ang larawan ng kanilang unang kasal at ang masasayang mga araw ng pamilya bago dumating ang mga pagsubok. Ben, patawarin mo ako. Muling pag-amin ni Lorna habang naglalaman ng kalungkutan ng kanyang mga mata. Hindi ko na mababawi ang lahat ng nawala. Pero sana, may tama ko pa ang pagkakamali ko. Tinignan ni Ben ang mga larawan at dahan-dahang ibinaba ang mga ito. Sa mga mata ni Lorna, nakita niya ang kabiguan, ang pagmumuni, at ang pagnanais na makabawi. Ngunit para kay Ben, ay hindi madaling magpatawad. Nanatili siyang tahimik at tinignan ng mga anak. Hindi ko kayang magpatawad sa ngayon, Lorna. Sabi pa ni Ben sa isang mahinaong tinig. Pero hindi ko rin kayang mawala ng pag-asa sa mga anak natin. Wala akong ibang magagawa kung hindi itaguhin sila. Kaya't pinapatawad kita sa kanilang pangalan. Nagulat si Lorna. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Ngunit sa bawat salita ni Ben, nadama niya ang isang uri ng kapatawaran na hindi pa lubos niyang natamo mula sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit, si Ben ay nagpakita ng lakas. Nagsimulang muli. Hindi sa pamamagitan ng mga nagdaang pagkatalo, kung hindi sa pagmamahal sa kanyang mga anak. Ang ilang mga kapitbahay niya na naroon ay tahimik na nakikinig. Wala ni isa mang nagsasalita. Ngunit sa kanilang mga mata, nagbukas ang isang bagong pangunawa. Napagtanto nila na si Tatay Ben ay hindi na isang tao na dapat gawing biro, kung hindi isang lalaking may kahalagahan sa kanyang pamilya at komunidad. Pagkatapos ng hapunan, naglakad si Tatay Ben at ang kanyang mga anak sa parke. Dahan-dahan niyang inalalayan si Andrea na patuloy ang mga pangarap. Si Joshua na umaasam ng tagumpay at si Mika na nagnanais ng magandang bukas. Mga anak, hindi ko man maibigay sa inyo ang yaman o mga luho nyo, pero ipinapangako ko sa inyo na kayo ay magtatagumpay. Ang tunay na kayamanan na hindi nakikita sa pera lang, kung hindi sa kung paano nating inaalagaan ang isa't isa. Wika ni Tatay Ben habang hawak ang kamay ni Andrea. Ngumiti si Andrea at sumagot. Tay, alam po namin yon. Pero kung wala po kayo, wala po kami ng lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at hirap, si Tatay Ben ay nanatili sa kanyang prinsipyo. Ang pamilya at pagmamahal, ang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang buhay.
At habang ang araw ay lumulubog, si Ben at ang kanyang pamilya ay nagsisimula ng isang bagong buhay. Isang buhay na walang takot, walang panghihinayang, at puno ng pagmamahal at respeto sa isa't isa. Lumipas pa ang mga taon. Nakapagtapos na ang kanyang mga anak ng pag-aaral. Lahat sila ay may magagandang trabaho at merong mga negosyo. Kinuha na siya ng kanyang mga anak mula sa probinsya papuntang Maynila at doon sila ay nagsama-sama. Ipinagamot ng kanyang mga anak ang paa ni Tatay Ben. At sa pamamagitan ng operasyon at therapy, ay unti-unti nga itong gumaling. Ngayon ay maayos nang nakakalakad si Tatay Ben. Hindi nila ibinenta ang kanilang bahay sa Sitio Vicente. Sa halip, ay pinagawa nila ito para kahit papaano ay meron silang bakasyunan. Naging maayos naman na ang samahan ng mag-asawa at masayang-masaya ang kanilang mga anak para doon. Hindi na muling umalis pa si Lorna mula nang sila ay magkasama-sama. Laking gulat ng mga dating kapitbahay ni Tatay Ben kung kanino ang pinapagawang malaki at magandang bahay sa dating dinitirhan nila. Napanganga na lamang sila nang makitang kay Tatay Ben iyon nang minsang pumunta ang buong pamilya sa probinsya para bisitahin ang kanilang ipinapagawa. Sakay sila noon ng magandang kotse habang pinagtitinginan ng mga kapitbahay. Hindi lamang ang bahay na ipinapagawa ang ikinagulat nila, kung hindi pati na rin ang maayos na paglalakad ng matanda na dati nilang nilalait, tinutokso, hinahamak at minamaliit. Ang taong ito ay siya pa palang higit na mas magtatagumpay kaysa sa kanila sa buhay. Pero ganoon pa man, nanatili pa rin ang kababaang loob ni Tatay Ben. Wala na siyang sama ng loob sa kanyang mga dating kapitbahay. Masaya siya sapagkat muli niyang nakita ang mga ito. At masaya rin naman ang mga ito sapagkat muli siyang nakita sa maayos ng kalagayan.